Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Miyerkules ng gabi na medyo maulan-ulan mga lods. At medyo good news mga idol dahil maagang nag-announce ang aming matindi at hindi kagilagilalas na mayor. Nag-announce na agad na walang pasok bukas mga lods. Sa inyo ba? Wala bang pasok sa inyo mga lods bukas? No? So medyo makapagpahinga tayo. Baka makapag-update tayo ng maaga bukas mga idol. No? Dahil wala tayo si Kasuin. Pero sa ngayon, ayan, mag-update tayo mga idol. Check natin kung ano yung mga nangyari. Update tayo sa mga balita, lalo na kay Trump, sa Clarity Act, at kung ano-ano pa, mga idol, matitinding news. Okay, so bago ang lahat mga lord, sana palike ng ating video. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo na kung gusto nyo ganitong content, everyday news, trending news, global news, at crypto news. Okay, click yung notification bell. Let's get it on mga idol. Check muna natin yung chart. O, sino nakapag-short kanina at nakapag-long? Ako nakapag-short lang ako. Dalawang trade kanina. So, nag-take profit ako banda dito and then nag-short tayo, no? At medyo nag-profit lang tayo ng konti. Ngayon, ayan ang sinasabi ko, mag-aabang tayo, no? Ayan ang sinasabi natin, mga idol, no? So, kanina nung nandito yan, gusto kong mag-long, kaya lang, bigla akong lumabas. Kailangan ko lumabas, may puntahan ako. Pagbalik ko, boom! Kala ko may iwan na ako. Kala ko aangat na eh. So, nandito tayo sa range ng support natin, mga idol. Sabi ko sa inyo, ito yung range ng support natin. Itong dalawang, sa gitna ng dalawang blue na yan, mga idol. So, once na ito is ma-break, mga loads, baka umabot tayo o kunin niya yung liquidation dito banda. Okay? So, yun lang sa tingin, ano lang yun, hulalysis lang yun, mga idol, no? So, kaya, pero, ang diskarte ko kasi pagka ganito, hindi na ako mag-short niyan. Kasi anytime kasi pwedeng umangat eh. No, so ang ginagawa ko, once na kunyari, bumasag siya dito, mag-aabang ako niyan, talagang gusto ko baba. Hintayin ko siya as tinitignan ko yung aking liquidation. So halimbawa 80, ayan. So ang kapag pumosisyon tayo dito, ang ating liquidation is 1.04. So sa banda yun, 1.0444 is dito pala. Dito. O yan, dito. So lagpas na, no? Lagpas na dito. Kumbaga, ano na siya, so goods na, pwede na to. Kumbaga, ganun. Pero, lalo na, pag bumagsak pa siya dito banda. So, ang liquidation natin yan, baka banda dito na. So, once nakunin niya yan, kailangan ang mission natin dyan, hindi tayo madali, medyo lumayo yung ating liquidation. No? Hanggat maaari, ang position dito, halimbawa, kapag umabot dito, negative $15 ka lang or 20. So, pwede na yun. Pwede mo nang tiisin yun. Kaya lang, no ba? Pag umabot pa siya ng ganun, no? Basta, negets nyo ba yun, mga idol? So, hintayin natin. So, ngayon, kung magpo-position tayo, ang liquidation natin is, ayan, 4-1 na. Okay? Dito na banda yun. Ayun, dito. Sakto. Nasa ilalim na siya nito. So kayo, no? Pero mamaya na ako magpo-position dahil mag-upload muna tayo, okay? Ng ating mga news, mga idol, no? Mag-news muna tayo. So punta muna tayo dito sa pinakamatinding news, mga idol, na ang gulo, no, sa geopolitical natin. Sabi dito ng Iran, mga idol, Iran media says there are no ongoing talks with US despite President Trump saying they are having very good discussions. So sino ba talaga ang nagsisinungaling sa kanila? Iran ba? Strategy ba ng Iran yan? No, na kunyari, ano yung sinasabi sila, yung pala wala, kumbaga, kinakausap nila si Trump and then isasabihin nila sa media na hindi sila nag-uusap. Pwede kasing strategy yun para magulo si Trump no? Kasi si Trump, sa tingin ko wala siyang reason pa. Kumbaga sa tingin nyo, sino yung mas dapat magsinungaling sa kanila? Kumbaga mas may makikinabang pag nagsinungaling, mga idol. Sa tingin niyo sa kanilang dalawa, sa tingin ko mas makikinabang pag nagsinungaling yung Iran. Sa tingin ko lang mga lods. Kasi si Trump nga gusto niya nang bakbakin yun eh. Di ba, kaya lang inaawat lang siya. So sabi ngayon dito ni Trump, ngayon lang to, President Trump just threatened major strikes on Iran if they do not take this last chance to make a deal. So ayun na yung sinabi ni Daddy.
Okay, sabi niya, kung hindi kayo makikipag-usap ngayon, last chance nyo na 'to, 'no? Ayun lang, ilang last chance na ba 'yan? So ito sabi rito, if they back out again, they're going to hit really hard, 'no? They know that. They know that. They understand that. They straight going to be open very soon, or they going to get hit very hard. We are going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, "Please, can we talk?" Ayun daw yung sinabi. Ganun daw yung kumbaga papunta na dun eh. Sinabi na babagsakan na sila eh, no? Mararamdaman nila yung the biggest since World War II eh. And then they called me and said very politely, can we talk?" Ganun daw yung sinabi ng Iran. "Can we talk?" They didn't want. And I said, "Yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done." So, ayun yung sinabi dyan, mga idol, nung Iran sinabi niya. Pero kung ngayon daw, kakancel pa rin yan, ano nang mangyayari? Na? Check natin yung mga nandito. Tungkol kay Trump. 29 minutes. Senator Rick Scott says the Senate must force a floor vote right now on the Save America Act. Ito yung Save America rin. Isa rin kasi ito sa gustong may sa batas ni Trump bukod sa Clarity Act Or it's too late for the midterms. We have 50 votes. We can win this. But what we have to do is we have to vote. No? We got to get election security done. My goal is we're going to stay here until we got something done to make sure our election is November are secure. Alam niyo mga idol, meron ding mga na-issue na itong Save America Act na to, dahil kailangan din ito mapasa mga idol. May mga chismis lang naman na mawawala yung August recess kapag hindi nila to napasa. Yung Save America Act, hindi yung Clarity Act, mahalit sa. Kumbaga, maka-cancel yung August recess kasi mas pinoforce ni Trump na maipasa to eh. Mas importante ito kaysa dun sa Clarity Act ayon sa kanila mga idol, no? Syempre, ito kasi pang buong bansa natin, sa atin pang crypto yan, di ba? Ano pa? Tsaka sabi rin ni Vincent, kailangan may ipasa yung Save America Act kasi para saan pa yung magiging matinding crypto natin kung wala na silang government o kumbaga nasakop na sila ng mga iba, di ba? Holy crap, the White House just declassified bombshell files finding that deep state agent possibly committed a criminal conspiracy to violate President Trump's civil liberties per John Solomon. This is huge. No? So, iba pa yung laban ni Trump dyan sa FBI. Ano pa? Tinahanap ko lang yung mga The world's number one woman tennis player, Aryna Sabalenka, just went to war with the transgender cult. Men are stronger than women. It would be not fair for women to compete against biological men. Sabalenka joined Sophie Cunningham and tennis legend Martina Navratilova in speaking out about fairness in women's sports. So akala ko, kasi ito yung number 1 mga lods Yung tinalo ni Alex Ayala, former number 1. No, ito siya, ito si tayo number 1 ngayon. Pero syempre, magagalit niyan si Trump. Di ba? Yung mga transgender, mga idol, dapat di sila sumasali sa akin lang, opinion ko lang sorry, no? So, ganun naman. Kasi syempre, biological kang malakas sa babae. Parang ganun. Yung puso mo, babae. Pero yung katawan mo, biologically na medyo mas malakas ng konti sa babae. So, unfair naman yun, mga idol, no? Alam nyo ba, ang hirap humanap na malupit na news ngayon kasi paulit-ulit lang. So, pero matindi to mga idol. SpaceX, check natin yung SpaceX is crashing more than 11% in pre-market trading, falling from above 125 to around 110. How low can SpaceX go? So, check natin ang SpaceX mga idol. 111 siya ngayon.
Alam niyo hinihintay ko 'to ng ano, na mga na below 100 sa totoo lang, mga idol. Binabantayan ko rin 'to, promise. Ayan 'no, isipin niyo nag-103 na 'to. Nag-103. Iniisip ko 'to mga 95, mga gano'n. Ta's pinakamalalim na yung 80, mga idol, sa one day natin, check natin. Grabe ayan Ito yung one day niya. Kasi siyempre bago lang yun lang pala yung candle niya, sa 1 hour. Oh, 'di ba? So may chance pa 'yan bumaba, mga idol. Binabantayan ko rin 'to sa totoo lang, mga lods, yung SpaceX. No, ang lapit na niya Ilang percent na lang ibababa nito para umabot siya ron. 18%. So below 90, na lang, nasa 10% 99 na. 99, 'di ba? So marami nag-aabang dito sa totoo lang, mga idol, lalo na yung mga ibang trader kasi SpaceX 'to mga lods Maraming nagbenta nung umangat 'yan, mga lods, so naging trilyonaryo si Elon Musk, at nasa strategy na nila na once na 'yan bumagsak, dahil kay Trump tuloy, kay Elon nga 'yan, alam nila na makaka-recover 'yan. So talagang hinaabangan nila na bumagsak 'yan para mag-scoop sila sa ilalim bago lumipad. So isa to sa mga inaabangan natin, mga idol, Inaabangan din natin yung SpaceX na 'yan, mga lodi. Balik na tayo sa XRP. Grabe. Pero ngayon kung tutuusin sobrang volatile ng market. Ayan up down 'di ba? Kung scalper ka tulad ko, di panalo ka na. Hindi, kanina nakapag-short lang tayo. Ito hindi ko na nakuha tong long na to, mga loads. Kaya kasi nga lumabas ako. So ngayon mag-aabang tayo. Sabi ko nga, saan na yun? Ayan. Wait natin kahit mga banda dito. Kasi baka nga pwede niya pang kunin yan mga idol ngayong gabi. Pero hintayin na lang natin. Abang-abang lang tayo. Hindi naman naaalis yung market 'Di ba? So ayun, medyo delikado at nagda-drop ang SpaceX ngayon. At eto, meme coins need Shiba Inu Dogecoin to rally. Ano ibig sabihin nun? Crypto commentator David Gokhshtein says the meme coin market performs best when its biggest names move. In a recent expose, he questioned why investor chase the next Dogecoin or SHIB or Pepe. According to Gokhshtein, many ignore the leaders already driving the sector. Kumbaga, ba't ka pa maghahanap ng bagong Doge, ng bagong SHIB, ng bagong Pepe? Yung mga yan, yung kapag yan lumipad, dadalhin nila lahat ng meme coin. Sila yung magiging leader sa pag-angat. He argued stronger momentum in top meme coins benefits the entire market. Kapag yan, Doge, SHIB, biglang nag-pump yan, mga hatak ng meme coins yan, mga idol. So, ba't ka pa maghahanap ng the next big thing? Andyan na yung mga subok na leaders. Tsaka, ang lalim na ng binagsak nila, mga idol, itong mga to. So, pwedeng the next, kumbaga parang sinabi ni Gihos, di ba? The next Axie is Axie. The next Dogecoin is the Dogecoin and the next SHIB is SHIB. Ganun. Kumbaga sila pa rin. 'Di ba? So ayan 'yun, mga idol. At ito na, nako. Only 48 hours left for the crypto's most important bill. Today, Senate calendar doesn't include the Clarity Act. This means that there are only 2 days left to put the bill on the voting floor before the August recess. Nako, 2 days na lang, mga idol. At sabi rito, a failure to pass before recess means Clarity will most likely not become law in 2026. So bababa ang chance, mga idol, na maging batas ang Clarity Act ngayong 2026 if hindi siya mapasa ngayon bago mag-recess. Alam niyo kung bakit? Kasi magkakaroon nga ng midterm election. So hindi na yun yung magiging priority nila na magpasa ng mga bill. Magiging busy na sila sa election, mga idol, So hanggang hanggang katapusan na ng ng 2026. So dahil sobrang busy, mawawala na ng time para maipasa yung mga gantong bill. So matagal na naman maghihintay, mga loads. Siguro ang aasahan na lang natin dyan is yung rules ng SEC at ng CFTC. Pero yung 2 days na to is napaka-importante, mga loads. Tignan nga natin sa poly market, mga lodi.
Ang bagal kasi ng ano ko kanina eh. Ang bagal ng internet ko kanina. So, tignan natin ngayon ang Clarity app. Bagal pa rin, oh. Lakas kasi ng ulan eh. Hindi, malakas yung hangin. Wala namang ulan dito sa amin, mga idol. Ambon lang. Pero malakas yung hangin eh. Ayun yung ano sa atin eh. Asa na? Tignan natin ang chart. Tignan natin ang chart. Oh, grabe oh. Nung mga na... Ay, hindi ito. Saan yung Clarity app natin? Iranian na to eh. US announces end of Iran blockade by... Naku, ang taas ng ano nila. August 31, no? Oh, ang taas ng pusta dito. Mga idol. Clarity app tayo, min. Asa na? Crypto news. Ayan, crypto news. Ang galing dito, mga idol. Meron silang mga categories. Hormuz. Asan yung Clarity? Ito. Ayun na pala. So, malalaman natin kung ilang percent na siya ngayon. Dahil 2 days na lang. Nako, 51%. Tama ba? Ay, hindi. Down yun. Ano ba yan? Sorry mga lods ha. Medyo hindi pa kasi ako sanay dito sa Clarity Akmat. Ay, sa Clarity. Sa Polymarket eh. Saan na yun? Mamaya na nga. Ayun na, bumababa na siya. Okay, no? So, medyo masakit malaman to, no? Mga idol. Ako, medyo napaano ako dito, nabubisit ako eh. Nalulungkot ako, mga idol. No? Kasi hindi lang to para sa XRP, mga loads. Lahat to, para sa lahat ng crypto natin. Okay? So, kumbaga, yung plan B natin na SEC and CFTC, oo, makakatulong siya in a way, mga idol. Marami pa rin, kumbaga, uusad pa rin kahit papano. Pero yung pinaka-importante is yung Clarity Act kasi doon madidistinguish kung sino yung magre-regulate, mga idol, kung SEC ba o CFTC. Ayun yung pinaka-importante, mga lods. Pera na lang kung kasi hindi sa botohan kasi mangyayari yun, mga lods eh. Tsaka nasa Clarity Act yun eh. So follow up na lang tayo dyan. At eto, ingat sa mga ano natin sa bagay, iba naman sa atin, hindi naman hindi naman yung ano eh, maingat naman eh, di ba? Pero sabi rito, mga idol, fake Ripple website targets loyal XRP holders in new scam. Scammers build an almost flawless clone of Ripple's website to target long-term XRP investors. XRP Ledger Chief Architect David Schwartz exposed the site on X with a warning, it's a scam. No? The fake page mimics Ripple's branding colors and fonts down to the last details. It promises a reward for holders who never sold, then triggers a crypto drainer through a fake get early access button. So, ayan mga lods, no? Sabi nga, if it's good to be true, baka hindi yun true, mga lodi, no? So, lagi kayo mag-iingat pag may mga ganun. Ayan na, nasa na tayo? Nako, 14% chance na lang. Oh my God. 14% chance na lang na maipapasa ang Clarity Act ngayong 2026 dito sa Poly Market. No? Trade tayo. Ay, sandali lang. Baka may makita kayo dito. Hindi ko alam to. Ayan, no? So, nasa 14% tayo ngayon, mga idol. Napakababa na ng chance na maipasa ang Clarity Act ngayong 2026. Pero, ano ba? May pag-asa pa ba? Aasa pa ba tayo? Ako hindi. Hanggat may oras, may pag-asa. Sabi nga ni Coach Ansay, di ba? Susuko ka lang. Matatapos lang ang laban kapag sumuko na ikaw. Bebe Mitsui. Di ba? So, ayun, mga idol, no? So, punta na tayo sa mga comment nyo, mga idol. Grabe, kahit sa mga ibang crypto content creator. Dapat pala pagka ganitong within 30 days. So, ang gagawin nila, medyo matumal ang news sa crypto. Nagsasama na ako ng mga local news, no? Okay ba yun sa inyo, mga idol?
yung mga local news natin dito. Pero ayoko naman yung mga masyadong paslangan, yung mga kinakatay, mga gayon, mga ganun. Pipili lang tayo ng mga interesting news sa local news natin, tapos isasama natin, tapos pag-usapan natin, no? Pwede kayong mag-comment. Papalain natin kung anong opinion nyo doon. 'Di ba? Gano'n na lang, no? Para hindi tayo puro crypto kasi pag lalo na kapag nagkaroon ng eleksyon, mga idol, medyo matindi matindi pa. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari Pero sa tingin ko, halo 'yun halo. May halong crypto news, may halong global news pa rin 'yun, mga lods, no? Si Demon Cat, Boss Jeb, mukha yung position natin na long ayaw pagbigyan. Baka ma-liquidate na ako. Nako, lagi kang maglalagay ng stop loss at lock profit, idol. No? Kasi kapag mga ganyang volatile, hindi sure kung saan pupunta yung market, mas magandang meron kang ganun. No? Wag mong mahalin yung position. Halimbawa, uy, eto na to, lilipad na to. Hindi, mga idol. Bababa pa yan. Kumbaga, binigyan ka lang niya ng kita. Tapos bababa pa siya ulit. So, hindi mo tinanggap. Ganun yun, hindi mo tinanggap, uy, ayaw mo. O sige, baba ako na. Parang ganun yun, nagtatampo. 'Di ba? So, dapat meron kang lock profit lagi. Si Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Phil Habis, present loads, tanong ko lang po, safe naman po ba ang Ledger wallet? Lahat ng mga Ledger kasi cold wallet din yan. So, safe yan, idol, no? Safe yan. Ano yan, kahit na basta ang pinakalagi mo lang tatandaan is huwag mong papaalam kahit kanino yung seed phrase mo. No? Ganun lang yun, mga loads. At kung masira man ang ledger mo, nasagasaan, natapon sa ilog, mga ganun, nasira yung ledger mo, basta hawak mo yung key mo, yung seed phrase mo, yung keys, yung mga words, di ba? Bili ka lang ng isa pang ledger, tapos i-enter mo yung mga keys na yun. So, ayun na yung magbubukas ng ledger mo ulit, mga load sa blockchain. Parang susi yun Tapos yung ledger, parang pinto yun. Parang ganun lang, sa madaling salita, no? So, kahit masira yung pinto, pwede ka pa magbukas ng ibang pinto gamit yung susi mo na key o yung mga seed phrase, ganun. John Robert Damdam, shoutout sa iyo. Last year pa ako may Trezor kahit konti lang holdings ko, mahalaga safe cold wallet pa din. Tama ka diyan, idol. Pengkalag, shoutout sa iyo. Si Charter Terp, nahack ko dati sa Trust Wallet 50k. Ang risk kasi sa self-custody, pag nagkamali ka o makompromise yung wallet na gamit mo, sila na kasi ang target ngayon ng hackers, hindi na crypto exchange. Dahil sa taas ng security, ang problema naman with crypto exchange is secure siya. Ang tanong kung trusted ba ang founder at hindi magagaya sa FTX. So, yung sabi ko nga mga idol, yung Binance is too big. No, napakalaki niya para for me is mag-fail. No, actually kahit yung mga nasa top 10 na crypto exchange, mga lodi, may tira na yung mga yan. Kumbaga may pinoprotektahan na yan, 'di ba? Kaya lang syempre hindi pa rin sigurado kasi kung natatandaan niyo yung FTX top 2 yun, mga lods, no, bago siya bumagsak. Ang ginawa ko, hinati-hati ko na lang asset ko sa iba't ibang cold wallet at crypto exchange. Kung ma-hack man ako, for sure, hindi naman yan ma-hack sabay-sabay. Tama, ang galing mo. Ang galing ng diskarte mo dyan, idol. Sino gamer? Malamang si Putin may kinalaman yan. Kung hindi si Putin, yung mga kampi niya. Ayun daw. Sinoy Magaming, sana mapatunayan yung Trump coin na rug pull. 9K dollars. Idol, $9,000 talo ko sa coin na yan. Malay mo, magkaroon ng court order na ibalik. Nako, laki ng talo mo, idol No? $9,000? Magkano yun? Halos mga na yun 400,000? O almost $500,000 na yun, mga idol. $9,000, no? Check nga natin. Check ko lang, curious lang ako. 500,000 nga. No. Ba, $500,000 nga siya. No, grabe naman, ang laki naman ng ininvest mo dun, idol. Dexrens, baka big time ka, idol Dexrens channel, shoutout sa'yo. No, ang laki na ininvest mo dun, tapos meron ka pa mga ibang ininvestan na coins. Nako, kailangan mo talaga makabawi ngayon, Lods.
No, kaya kailangan kapit lang idol. Si Clavis, meron na naman agreement yung Iran at US pero ang tanong magtatagal naman kaya yan. Ayun nga magulo. Talagang ayaw nila mapasaya yung Clarity Act, ayaw lang nila sabihin na harap-harapan kung ano-ano pa yung inuuna nila. May kapit din siguro sila sa mga makalumang sistema ng bangko. Maleta pa more. Pwede yun idol no? Yung talagang bayad sila no dahil yung mga bangko yung maapektuhan once na may pasayang Clarity Act. 'Di ba? So, pwede. Pwede nga, kaya lang, ano yun, parang palabas lang yung may mga nagtutulak, pero ang totoo pala, ayaw rin pala talaga nila. No? Pinapatagal lang, pinapaabot ng midterm. Edwin mga ba, shoutout sa'yo si Miao, si Idol, nakakainis yung mga link na class suspension. Kinakabahan ako mag-click, baka ma-phishing ako. Huwag ka na mag-click, basahin mo lang. Tsaka doon ka lang sa mga lihitin mong nag-a-announce. Kunyari, puntahan mo mismo yung page nila. Halimbawa ako, tinitignan ko yung page ng mayor namin kasi nakalike ako doon. Pag nag-post siya, ayun na yun, matik na yun. Skylab, shoutout sa iyo, si King Shangsheng, si Arnel Sapitanan, si Romel Babiera, si Mr. Ad, syempre always din yan si Idol. Santos Jandel, ganun din. Si Resu Joynil din, Idol. Shoutout sa iyo, mapasa sana Idol. Sana nga Stephen Andre, ganun din yan. Si Reynaldo, si Kit John. Una na naman, ako mukhang nabigo ka, Idol. Si Resu Joynil, si Books. Ang nag-champion ay si Books. Mga Idol, siya yung una kasi ako yung nag-upload So, una si Books, mga Lodi. Nako, hindi ko madadaya yan mga Lodi matindi yan. Minsan kasi nadidelay kunyari, akala mo ikaw yung nauna, ikaw lang yung nakikita mo nag-comment, pero meron na pala nauna sa'yo. Kumbaga, i-refresh mo lang yung YouTube video, ganun makikita mo na. Hindi kasi siya pwede pag sabay-sabay, makikita agad. Para siyang may loading. So, ayun mga Lods, no? Sana enjoy nyo yung ating gabi kahit na medyo maikse. Yan nyo, bukas ng umaga, lahat talaga ngayon, talagang ibabalita na natin. No, medyo nabibisit na ako sa crypto. Crypto natin, nag-enjoy na lang ako sa trading mga idol Pero syempre hindi naman pwede yun. Kailangan ko kayong i-update, no? So, kailangan natin gumawa ng paraan para talagang mag-enjoy kayo sa video natin. So, babawi tayo sa next video mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs Gaming, not subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. And also, House of Leather. If you... never mind. Sige na po, mga idol, no? Kita-kits tayo. Na-miss na ni Boy WhatsApp si House of Leather. So, ayun, kita-kits mga Lodi. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description, Okay.